Welcome back sa Pinoy MD at sabi ko nga sa inyo kanina mga kapuso, makakasama po natin ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin yung mga ipinadala ninyo sa aming mga health-related questions. Kaya i-welcome na natin siya at good morning sa iyo, Doc Q! Good morning, Con, at syempre magandang umaga sa ating mga kapuso. Ready na, Doc Q? Ito na ang unang tanong natin, ha? Normal lang daw ba, Doc, na sumasakit ang balakang at ang kanyang dibdib kapag may regla siya o menstruation? Ang tanong na yon mula po kay Norisa Pio. Normal lang, Norisa, sa ibang mga babae na nakakaramdam ng sakit sa balakang, sa dibdib o sa ibang parte ng katawan pag sila ay nireregla. At ito ay dahil sa mga hormonal changes, nagkakaroon ng fluctuation sa progesterone at saka sa estrogen na nagkocontrol ng menstrual cycle ng isang babae. During menstruation or even before menstruation, mga 3 to 4 days before menstruation, yung ibang mga babae nakakaramdam ng sakit sa dibdib kasi namamaga yung kanilang breast, ang nagkakaroon ng edema dahil nga dito sa fluctuations ng hormones. Kaya okay lang yan na mararamdaman mo yung ganong concerns. At eto naman, Doc, mabubuntis ba daw ang isang 48 years old kung titigil na sa paggamit ng contraceptive pills? Mula po yan kay Lay F. Kung ikaw, Lay, ay 48 years old na at nagtipills ka, regularly menstruating ka, pag tinigil mo yung pills at tuloy-tuloy pa rin yung menstruation mo na every month ay nagre-regla ka, potentially you are still capable of getting pregnant. Kaya pwede pa rin mabuntis ang isang babae na nasa perimenopausal period. Next question for you, Doc. Eto na, normal lang daw ba sa isang babae kung isang taon nang hindi siya nireregla? Ang ipinadalang tanong na yan mula po kay Annie Jaikten Danyo. Kung ikaw ay nasa reproductive age ngayon, Anami, at before this problem ay regularly menstruating ka noon and then ngayon, isang taon ka nang hindi nireregla, ang tawag dyan ay secondary amenorrhea. At maraming dahilan kung bakit nakakaroon ng secondary amenorrhea ang isang babae. Unang-una dyan, anorexia nervosa, o di kaya ay obese yung isang babae na biglang tumaba siya and then nakakaroon na siya ng obesity ngayon, nakakaroon ng mga hormonal imbalance. Pwede ring dahilan dyan ay nasa endocrine system ng isang tao tulad ng sa pituitary gland, sa hypothalamus, may problema dyan, nagkakaroon ng problema sa hormone production, pwedeng maapektuhan ang menstrual cycle ng isang babae or pwede rin doon sa end organ na tinatawag nating ovary at saka ng uterus. Pag sa ovarian, pinaka-common na problema dyan ay polycystic ovary syndrome. At ito ay nadadiagnose lamang sa ultrasound o di kaya sa mga clinical presentation ng isang babae. So kailangan na kung meron kang problema na 1 year ka nang hindi nireregla, magpatingin ka na sa gynecologist mo at para ikaw ay ma-evaluate ng maigi at mabigyan ng karapat-dapat na gamot para ikaw ay magregla ulit. Thank you, Doc. Ito naman, lastly, bakit daw kaya 5 buwan na siyang delayed pero negative naman daw ang resulta ng kanyang pregnancy test? Ang tanong mula kay Queenie Liar. Kung ikaw ay 5 buwan nang hindi nireregla, Queenie, at negative yung pregnancy test mo at siguro naman naulit mo rin uli yung pregnancy test mo na negative, no? So 2 negative na pregnancy test, maraming dahilan din dyan. At gusto ko rin sana malaman kung ikaw ba ay nagdidieta o ikaw ba ay malakas kumain kasi pag sudden weight loss or sudden weight gain, pwede magkaroon ng hormonal imbalance at ganito ang magiging problema. Or pwede rin nasa ovaryo din ang problema, may polycystic ovary syndrome o may mga tumors ka dyan na nagkukos ng hormonal imbalance, pwede ka rin makaroon ng ganyang problem. So, importante na magpatingin ka sa doktor mo, lalo na sa gynecologist, para ikaw ay ma-examine din at ma-evaluate ng maigi. Thank you so very much, Dr. Q, sa pagsagot sa aming mga katanungan at syempre sa paggabay sa ating mga kapuso. Ipadala niyo ho ang inyong mga questions sa aming Facebook page at baka next question naman na aming babasahin dito mula po sa inyo na. Next week yan.